Hello, Kayanggaw! Ang Kayanggaw of the day po natin ay si Leo YT Channel. Meron po siyang tanong, sabi niya, Miss Clar, good day po. Pa-shoutout naman po from Antipolo, solid Kayanggaw. Hello din po sa mga Kayanggaw natin dyan sa Antipolo. Silent listener daw po siya. Tanong lang daw niya kung gumagamit ba daw tayo ng voice changer. Ay, Kayanggaw, sa totoo lang, gumagamit kami ng voice changer tuwing nagboboses sa song. Nagboboses sa song kami. So, ang sample niya, ganito. Mabilis lang na sample, guys. Ganito yung boses sa song namin. Ganyan! Dorn. So, ayun, Sir Leo, napagbigyan na namin kayo, ha. Kaya, Kayanggaw, kung gusto niyo mapabilang sa shoutout section natin, huwag kalimutan mag-comment, mag-subscribe, and especially i-hit yung like button para mapanood lahat ng ating mga Kayanggaw tong video natin. Ang kwento po natin ngayon ay pinadala ng ating Kayanggaw na si Elias at ang pamagat po nito ay mag-inang nakiusap na makisilong sa inupahan kong kubo. So, start na po tayo. Bilang isang OFW, ang pinakakinatatakutan namin ay yung may mangyari sa Pilipinas habang wala kami sa piling ng mga mahal namin sa buhay. Kaya nga kami nagtatrabaho para sa pamilya namin. Napakahirap na sitwasyon kapag may nangyayari pero wala kang magawa kundi maghintay ng tawag. Isa ito sa mga pinagsisihan ko nung may karumal-dumal na kaganapan sa pamilya ko. Nakasangkot ang mga aswang. Wala ako doon. Napakalayo ko. Kung pwede nga lang na ibalik ang nakaraan, gagawin ko lahat para itama ang pagkukulang ko. Ako si Elias. At ito ang aking kwento. Tulong! Tulungan niyo ako! Buisit. Ano ba to si Tonet? Ang ingi-ingi naman ng TV nun. Tulong! Tulungan niyo ako! Teka, hindi TV yun. Noah? Noah? Noah, anak, ikaw ba yan? Napabangon ako mula sa pagkakaidlip ko. Akala ko dahil sa TV ng kapitbahay pero hindi pala. Parang galing lang sa labas ng bintana ko. Binuksan ko yung bintana pero hindi ko naman nakita si Noah sa gilid ng kubo. Napailing na lang ako. Kaboses kasi ng batang yon ang anak ko. Pero imposible. Imposibleng si Noah yon dahil ilang buwan na siyang nawawala. Humiga na lang ako ulit. Tiyak kasi na pinaglalaroan na naman ako ng isip ko dahil sa pangungulila sa anak ko. Pero napabalik-was ako ulit dahil sa mga pagkatok naman sa labas ng pintuan. Uminit ang ulo ko noon dahil malamang si Tonet na naman at nangungulit. Wala talagang pakialam ang isang yun sa oras, basta't mamemeste siya pag gusto niya. Kaya naman handa na akong bulyawan ng bading kong kapitbahay nang biglang ibang tao ang nakita ko. Basang-basa at nanginginig na babae ang dinatnan ko sa labas ng kubo ko. Pambihira naman to si Tonet eh. Tonet, hindi ba't sinabi ko... Teka, hindi ikaw si Tonet ah. Pasensya na. Ako si Julie. Hinahanap ko Pasensya na, miss ah. Pero hindi kita kilala. Sa iba ka nalang magtanong. Sandali lang naman, please oh. Nawawala kasi yung anak ko. Parang awa mo na. Baka nandiyan si Kino sa bakuran mo. Miss, paano ba siya mapupunta dito? Ang lakas ng ulan, no? Tsaka, teka, ngayon lang ba yun? Kasi parang may narinig talaga ako eh. Pakiusap naman oh. Titingin lang ako. Pasensya na talaga sa abala pero pwede bang sumilip lang ako? Ano ba naman yan? Hating gabi na eh, bakit mo kasi nahayaan lumabas yung anak mo eh? Tumakbo kasi siya papunta dito nung kumidlat kanina. Natakot siya. Baka nataranta. Oo siya, sige. Tara, dito tayo. Kino? Kino, anak? Kino, nandyan ka ba? Ayoko mang papasukin ng babae dahil umiiwas ako sa mga taong hindi ko kilala. Naawa na rin ako dahil sa kalagayan nito. Lalo na nung sinabi niyang nawawalan siya ng anak.
Alam ko kasi ang pakiramdam noon. Kaso laking gulat ko nang hindi pa kami nakakarating sa gilid ng kubo. Kung saan ko narinig ang boses kanina. Nang biglang may isang maliit na aninong tumakbo sa harap ko at bumangga sa akin. Isang bata yon at niyakap niya ako. Papa! Saglit bata, hindi ako yung papa mo. Kino anak, ano ginagawa mo? Halika nga rito. Kino, bitawan mo siya. Hindi siya yung papa mo. Ang tindi ng kapit ng bata sa akin. Nanginginig siya sa lamig pero napakainit ng balat niya. Ayaw niyang alisin ang mukha sa tiyan ko at lalo pa siyang pumupulupot sa akin. Pinilit siyang tanggalin ng nanay niya mula sa mahigpit niyang pagkakayakap. Pero nang mabuhat na niya ang bata, doon na siya mas lalong natakot. Nawalan pa nga ng malay si Kino. Kino anak, gumising ka! Tara, ipasok mo muna siya sa loob. Parang nilalangdat siya Nababad yata sa ulan. Naku, maraming salamat talaga. Wala na kasi kaming matutuluyan Sabi ng mga taga-bungad ng baryo nyo, nagpapaupa raw yung kapitan nyo dito sa mga kubo. Oo, ganun na nga pero busy si kapitan At saka alam ko, ito na yung huli sa mga kubong pwedeng upahan. Ganon? Naku, paano na kaya kami nito? Nilalagnat pa si Kino tapos... Pwede bang makituloy muna kami dito? Kahit ngayong gabi lang Pasensya na talaga sa istorbo Miss, siya pala yung naririnig ko kanina Kung ganun, kanina pa siya dun sa ulanan. Akala ko anak ko kaboses kasi niya. Hinahanap mo rin ba yung anak mo? Hindi, wala na siya. Pero sige, dito na lang muna kayo tumuloy ngayong gabi. Dito kayo sa sala sige na, maiwan ko na kayo dito. Pero sandali. Baka may gamot ka. Pasensya ka na talaga. Wala kasi akong dala dahil nagmamadali kaming umalis. Hayaan mo, bibigyan kita. Hindi ko na kailangan marinig yung kwento niyo, miss Basta't magpalipas kayo ng ulan dahil may lagnat yung bata. Pero inaasahan kong aalis kayo pag sikat ng araw Ibinigay ko agad ang gamot at dumiretso sa kwarto at umiwas ako ng tingin. Ayokong makita kung paano niya alagaan ang anak niya. Baka isipin yung masungit ako, pero ayoko lang maalala ang sarili kong mag-ina. Masyado kasing masakit. Lumipas ang ilang oras. Napabangon ako nang makarinig ng pamilyar na usal mula sa sala. Alam ko ang tunog kapag may nag-oorasyon. Dahan-dahan akong sumilip sa pintuan ng kwarto ko. Miss, ano ginagawa mo? Bakit ka nag-orasyon sa bawat sulok ng kubo ko? Miss, may ginagawa ka masama, Hindi. Sandali lang. Huwag mo akong lokohin. Anong ginagawa mo dito? Magpapaliwanag ako. Hindi yan masama. Huwag ka nga sinungaling. Alam ko yung mga ganyan. Orasyon, mga ritual. Pamilyar ako sa mga ganyang ginagawa ng asawa ko dati. Oo, orasyon nga to, pero... Di umaman ka. Ano ka ba? Mangkukulam ka ba? At saka mukha okay na naman yung bata Umalis na kayo. Basta ayoko ng ganyan dito. Umalis na kayo. Para sa kabutihan to, pangako. Walang masama dito, pang-proteksyon to. Paano ako maniniwala sa'yo kung nabaliw yung asawa ko dahil sa ganyan? Ayoko makarinig ng ganyan. Umalis kayo. Pero Elias, kailangan magpahinga ng anak ko. Parang awa mo na, huwag mo naman kami palayasin Magbabayad ako. May pera ako. Tumakas na kami sa asawa ko mapang-abuso. Wala naman ako kinalaman sa gulo niyo, miss Hindi ko kayo kakilala. Kay kapitan na lang kayo dumulog. Mabait si Mang Pekto. Sige na. Doon na lang kayo kay kapitan. O kaya may kapitbahay naman ako Doon na kayo. Elias? Elias, ano nangyayari dyan? Bakit puro sigawan? Ayun tuloy. Ang aga-aga tinawag mo pa isang asungot sa buhay ko. Sige na. Kayo na mag-usap. Elias? Parang may narinig akong babae dyan. Aba? Akala ko single ka, may kasintahan ka na palang dinala dyan? Ang sakit naman nun. Akala ko kaya hindi tayo pwede kasi heartbroken ka. Hoy, tumigil ka nga.
Sinabi ko sa'yo na hindi ako papatol sa bading, no? Yan naman pala yung makakapagpabukas sa'yo ng pintuan eh. Sabi lang nga ba, hindi mo ko kahintisin? Papasok na ako ha? Hi. Di totoo nga may babae nga rito? Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ganyan yung mukha nyo? Miss, pagpasensyahan mo na ha? Talaga masungit talaga tong si Papa Elias natin eh. Okay lang naman. Ako si Julie. Tapos ito yung anak ko, si Kino. Napadpad kasi kami ng anak ko dito kagabi. Pinatuloy kami ni Elias kasi malakas yung ulan eh. Ganun ba? Ano ba kasi nangyari? Parang hindi okay yung bata, oh. May sakit ba siya? At saka, nangingitim yung labi niya. Hindi normal yan. Huwag mo siyang hawakan. Okay lang yan. Nurse si Tonet ng barangay. Kasamahan ko siya. Ipatingin mo na bago kayo umalis. Konsensya ko pa kung lumalayan eh. Sige na. Ano ba nangyari? Ano bang aalis? Sa ganitong kalagayan ng bata? Seryoso ba kayo? Ay, masyado naman tong wild. Lumapit si Tonet para suriin si Kino. Pero nagkagulo nang mahawakan niya ang mukha ng bata. Gusto kasing kagatin ni Kino ang bading. Umiling-iling na lang si Tonet pero tinuloy pa rin niya ang pagsusuri. Nakita ko na si Tonet mag-alaga ng mga may sakit, kaya sanay na siya sa kakaibang kilos. Pero kahit siya, tumaas pa rin ang kilay bago ako isinantabi. Naku, Elias, may kakaiba dyan sa bata na yan pero nakakaawa eh. Ang taas talaga ng lagnat niya. Pero binigyan ko na yan ng Biogesic kagabi ah. Hindi, kailangan niya na mas matinding gamot. Mukhang naulan na siya ng matagal eh. Malamang, tumambay ba naman sa labas niya sa bintana ako kagabi. Hindi ko nga alam kung paano siya nakapasok dito. Naku, nakakaawa naman yung bata. Kino! Kino, Diyos ko anak! Kino, ano ba nangyayari sa'yo? Tulong! Tulong, parang awa niyo na tulungan niyo kami! Nagsimulang magkumbulsyon ang bata. Agad-agad na kumilos si Tonet at inihiga niya si Kino sa sofa. At mabilis na inalis ang mga upuan sa paligid. Pinatagilid niya ang katawan nito at sinapo ang ulo. Binibilang niya ang mga segundo ng panginginig nito. At nang huminahon na ang bata, hinatak ako agad ni Tonet papunta sa barangay hall sa tabi ng kubo ko. Bilis Elias, buksan mo yung barangay. Kukunin ko yung mga gamit ko. Kailangan ng bata ng gamot. Dali, bago siya ulit magkumbulsyon. Oo, eto na ako. Oy! Pabihira! Sino ba yan? Sino ba yung nagbubukas ng pinto? Ma'am Pekto? Ano pong ginagawa niyo dito? Bakit po kayo nakahandusay sa bungad ng pinto? Kayong dalawa pala. Bakit ba ang iingay niyo? Sakit-sakit na ulo ko. May hangover na naman po kayo, Mang Pekto, no? Naku. Tonet, mauna ka na nga. Ako na dito. Habang nagmamadali si Tonet na kunin ang gamot ay tinulungan ko ang barangay captain na makaupo sa silya. Hindi na ako nagulat dahil simula nang mapadpad ako dito sa baryo nila at mangupahan sa kubo ni Mang Pekto. Agad kong napansin ang bisyo niya. Pero dahil napakabait naman ng kapitan ay pinagpapasensyahan siya ng lahat. Tumuloy si Tonet papunta sa kubo ko kaya kinuha ko na ang pagkakataon habang hilo pa si kapitan. Mas madali kasi siyang kausap kapag ganitong lasing at nawawala sa sarili. Ma'am Pekto, meron po kasi mag-inang dumating sa bahay ko kagabi. Di po ba may bakante kayong kubo? Ayaw nilang umalis sa akin eh. Baka naman po pwedeng dun muna sila. Kung may pera naman, magbabayad naman po sila. Ano? Ayoko. Sakit pa ng ulo ko eh. Ikaw muna umasikaso, Elias ha? Ikaw yung tanod dito eh. Po? Pero sa inyo po yung kubo ha? Hindi kita maintindihan. Sige na. Basta ayaw ko. Bahala ka na dyan. Mabekto naman eh. Kung ayaw nyo parentahan yung kubo nyo, kahit dito na lang muna sila sa barangay hall. May bakanting kwarto naman, hindi po ba? Ano ba pinagsasabi mo? Wag mo nga ipasa sa akin yung responsibilidad mo, Elias. Lintikan na.
Naging responsibilidad ko pa nga. Hindi talaga siya makausap ng maayos, pambihira. Magpahinga na nga lang kayo dyan, Mang Pekto. At saka, bawas-bawasin niyo yung pag-inom niyo, ha? Mukhang napasobra ho kayo, eh. Ha? May sinasabi ka ba? Basta doon muna sila sa bahay mo. Huwag mo kayo istorbahin, matutulog na ako. Kayo nang bahala ni Tonet dito mamaya, ha? Pagbalik ko sa bahay ay nakita kong lupaypay si Kino sa sofa. Hinahaplos ni Julie ang mukha ng bata. Mangiyak-ngiyak. Yung inis at pagdududa ko kanina sa nangyari. Naglaho na parang bula. Aaminin ko, kumirot ng konti ang puso ko sa awa sa bata. Kaya agad kong iniwas ang tingin ko at tinanong na lang ang nurse sa lagay niya. Tonet, halika nga dito saglit. Ano na ba? Pwede bang umalis na sila? Nakita ko kasi na nag-oorasyon si Julie kanina eh. Ayoko nang ganun. Hoy, grabe ka naman Elias. Kung makapantaboy ka naman. Akala mo hindi ko nakita na concerned ka doon sa bata? Ikaw ha, pamacho-macho ka pa pero alam ko malambot yung puso mo. Okay na siya. Nabigyan ko na nga ng gamot tuluyan na siyang tumahan. Baka naman pwedeng hayaan na muna natin siya magpahinga. Ano pa nga ba? Ayaw ni Mang Pekto na parentahan yung isa niyang kubo eh. Alam nga naman paalisin ko sila sa gitna ng sakit ng bata, no? Tara na nga. Galmusal muna tayo. Kumain ka na ba bago ka makichismis dito? Abay, syempre hindi. Lutuan mo muna kami. At saka, huwag ka nga muna sumimangot. Alam ko naman gusto mong pinagluluto ako eh. Ewan ko sa'yo. Bupo ka na nga lang dyan. Ay, mukhang mamaya pa yung paggising ni Kapitan na. Mamaya na tayo pumasok. Sinabi mo pa. Mabuti na lang tahimik dito sa baryo, no? Kasi grabe sa batugan talaga to si Kapitan Pekto eh. Ngayon lang talaga ako nakakita ng kapitan na lasinggero habang duty. Kaya nga kailangan ka namin, Elias. Sino na lang magpoprotekta sa baryo natin mula sa mga aswang, di ba? Mabuti na nga lang talaga. Dumating ka dito at nakilala mo ko. Kapal naman ang mukha mo. Walang aswang, Tonet, no? Wala sila dito. Totoo ba? Kung hindi dito, baka sa kabilang baryo meron. Marami kasi ako naririnig na chismis, Elias. Ewan ko ba? Parang nababaliw na yata yung mga tao doon. Ang dami nilang kwento eh. Kaya nga hindi na lang talaga ako magugulat kung may mapadpad dito sa atin. Pero, Elias, hindi naman sa ano ha. Pero kamo, saan daw galing yung mag-ina na yan? May sinabi ba sila? Kasi, parang may iba kay Kino eh. Iba yung epekto ng gamot ko sa kanya. Excuse me ha. Ay, narinig. Sorry, miss. Papasensya ka na. Hindi iba yung anak ko. Espesyal lang siya. May sakit lang talaga siya. Hindi naman siya ganyan dati. At galing kami sa Santa Elena. Ano? Santa Elena ka mo? Teka, sandali. Sa Santa Elena talaga kayo galing? Ako, balita ko marami daw biktima yung aswang doon ha. Totoo ba? Ikwento mo naman no. At paano kayo napadpad dito? Oo. Pero pasensya na kayo kasi hindi ko pa kasi kayang ikwento sa ngayon. Ako, sige lang Julie, take your time. Upo ka muna dyan ha. Kumain ka muna habang natutulog siya. Tuloy-tuloy pa rin ang naging kwentuhan ng dalawa. Pilit na pinapaamin ni Tonet si Julie sa dahilan ng pag-iwan niya sa asawa. Pero mukhang tikom ang bibig ng babae. Umalis na ako dahil ayoko makichismis. Pabalik na ako sa kwarto ko nang mapadaan ako sa sofa. Hindi ko maiwasang silipin ang kalagayan ng bata. Suminghot si Kino, kaya naman pinunasan ko ang ilong niya. Naalala ko kasi na lagi ring nagkakasakit si Noah kapag nauulanan. Kahit anong pigil ko, lagi siyang naglalaro sa bakuran at gustong-gustong maligo sa ulan. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Dinampot ko ang nakalaylay na kumot na binigay ni Tonet. Tapos inayos ko para hindi siya malamigan. At hindi ko napansin na gising na pala siya.
Maraming salamat po. Sige na, ayusin mo yung kumot mo para hindi ka lamigin. Opo, salamat po ulit Wala yun, no? Iligtas niyo po kami kagabi. Sana po, huwag niyo po kami paalisin dito. Kawawa naman po si Mama. Protektahan niyo po kami, hindi ko, hindi ako mangangako kasi, Hindi ko alam ang sasabihin. May parte sa akin na gustong pumayag sa pakiusap ng bata dahil nakakaawa ang itsura niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko naman kasi sila kilala at hindi ko alam ang tunay na pakay nila dito sa baryo namin. Ayoko namang nagtitiwala agad sa mga hindi ko kilala. Mabuti na lang at nakita ni Julie na gising na ang anak niya at agad niya siyang nilapitan. Dahil doon, nakahanap ako ng tiyempo para umalis. Kasi tuwing naririnig ko ang boses ng bata, para bang lumalambot talaga ako. Kaboses niya kasi talaga ang anak ko, lalo na kapag may sipon. Kino anak, ano pakiramdam mo? Mama, nagugutom po ako Anak. Merong almusal dyan. Gusto mo ba ng tinapay? Bibili lang ako ng pandesal sa labas para mainit pa. Naku, wag na. Wag ka na magabala. Ako na lang. Ituro mo na lang sa akin kung saan. Ako na. Gusto ko din naman lumabas Tonet, ikaw nang bahala dito Naku, hayaan mo na yan si Elias. Yan yung paraan niya para maglambing. Masungit yan pero bibigyan kanya ng pagkain. Huwag kang maligalig, Tonet. Lalabas naman talaga ako Hindi lang para sa pandesal. Kailangan ko ng Romonda, no? Hindi naman natin alam kung anong lagay ng mga kapitbahay natin matapos ng bagyo, di ba? Kung matutulog naman si Kapitan buong araw, dapat merong mag-check sa mga kabaryo natin, no? Baka may nangangailangan Kung sa bagay, sige, to the rescue naman tong tanod natin. Basta uwihan mo kami ng pandesal, Ewan ko sa'yo. Ikaw nang bahala dito, Check mo na rin sa barangay, baka merong kumatok. Naging abala ako buong araw sa pag-aasikaso sa mga kabaryo. Pag-uwi ko, nandun pa rin ang mag-ina. Sabi ni Tonet, hintayin lang makabawi ang lakas ng bata dahil nanghihina pa. Wala naman akong magagawa kung tumambay sila sa sala. Ako naman naghihintay mawala ang hangover ni Kapitan para naman makausap ko siya ng maayos. Pero nang gabing yon, dinalaw na naman ako ng sarili kong mag-ina sa panaginip. Nagsimula yan sa magandang alaala. Nagsasalo-salo kami at kumpleto pa kaming 3. Pero napabalikwas na lang ako mula sa kama dahil sa malalakas na pagkatok sa pintuan. Napahawak ako sa pumipintig kong ulo. Pawis na pawis at nanginginig pa ako nang buksan ko ang pintuan sa nag-aalalang mukha ni Julie. Napailing ako dahil sa panaginip ko. Kinusot ko ang mga mata ko para mawala sa isip ko ang nakita kong mukha ng batang aswang. Elias? Okay ka lang? Sumisigaw ka. Binabangungot ka yata. Oo, salamat nagising ako dahil sa'yo. Sa malakas na pagkatok mo. Lagi ka bang binabangungot ng ganon? Oo, madalas. Pero ngayon lang naging ganito kagarabe. May mga halamang gamot ako kung gusto mo. Laban sa ganyan. Bibigyan kita bilang pasasalamat. Hindi na. Ayos na ako. Teka nga. Bakit ba ang dami mo alam sa ganyan? May nagturo kasi sa akin. At ginagamit ko yon. Kasi lagi ako sinasaktan ng asawa ko. Kasi hindi naman niya ako dinadala sa ospital Pero Elias, paumanhin ko hindi ko masabi kung bakit at yung iba pang sagot sa mga tanong niyo. Alam ko namang gusto niyong malaman nito net simula kahapon pa Oo, naiintindihan ko kung bakit kayo tumakas ng anak mo. Pero kung hindi mo sasabihin yung mga detalye, paano ka namin matutulungan? Mas matutulungan ka namin ng mga taga-barangay kung magsasalita ka. Kasi malalaman namin kung kanino ka namin dapat protektahan. At mukhang gusto mo magtago dito, Julie. Pero pasensya ka na talaga. Hindi kayo pwede dito ni Kino. Ayos lang yun, Elias. Sapat na yung pinatuloy mo kami. Aalis na rin kami.
wala naman na yung ulan eh. At saka makakalakad na rin naman siguro si Kino. Siguro paggising niya. Tapos tatanungin ko na lang si Kapitan kung pwede kayo sa kabila. Meron pa naman kasing available na kubo na pinaparentahan si Kapitan eh. Maliban sa kubo namin ni Tonet. Diyan din sa kabila naman yun. Pero ginagawa niya kasing bodega. Siguro kakausapin ko para palinisan. Maraming salamat ulit, Elias ha. Bago kausapin si Kapitan ay bumalik muna ako sa kwarto at may kinuha mula sa bag ko. Isang maliit na kahon na may lamang importanteng bagay para sa akin. Sigurado kong nakatago ito sa ilalim ng kama ko bago ako umalis. Kaso paglabas ko ng kwarto, naramdaman ko na lang na may humahatak sa t-shirt ko. Pagtingin ko si Kino, pilit niyang kinukuha ang atensyon ko. Hirap pa siyang tumayo ng maayos at inuubo pa. May gusto siyang ibulong sa akin kaya naman yumuko ako. Gusto niyo po ng tsaa? Gagawan po namin kayo ni Mama. Ako? Bakit ako? Pag masama po kasi yung panaginip ko, pinagtitimpla po ko ni Mama. Titimplahan po namin kayo. Naku, hindi na Kino. Kaya na lang mag-almusal kasi paalis na rin ako eh. Pero ayos ka na ba talaga, Kino? Okay na po ako. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito Julie, parang hindi pa masyadong okay si Kino eh. Papatingnan ko muna siya ulit kay Tonet bago ang lahat. Sumang-ayon naman si Julie. Hindi rin maipinta ang mukha niya dahil halata namang nanghihina pa si Kino at pinipilit lang nitong maging ayos. Dahil dito naantig na naman ang puso ko. Gusto ko sana silang tulungan pa pero pinigilan ko. Umalis na ako agad. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko sa kanila. Yon ang dahilan kung bakit lalo akong lumayo. Hindi na ako pwedeng magkamali ulit sa pinagkakatiwalaan kong mga tao. Kaso pagdating ko sa barangay, wala si Kapitan. Wala rin siya sa bahay niya. Napakamot na lang ako ng ulo. Sumunod ay nagtungo ako sa kubo ni Tonet. Aba, ikaw na yung dumadalaw sa akin First time yun, Elias Sa 2 buwan mo dito, ngayon mo lang ako binisita nang hindi kita pinipilit. Hindi na naman kasi mahagilap si Kapitan eh. Pero, Tonet, sige na naman Yan na lang muna yung magina sa kubo mo. Ano? Isa naman sila matutulog? Sa sahig? Nakita mo naman ang sikip-sip dito sa bahay ko. Hintayin mo na lang si Kapitan sa desisyon niya. Tonet naman Alam mo namang inaabot ng buong araw yun na hindi nagpapakita. Hayaan mo na. May pinagdadaanan naman kasi yun. At saka akala ko ba wala kang angal kahit lasinggero tsaka batugan si Imang Pekto? Kasi payag siya sa kahit anong gusto natin. Siyempre Tonet, gusto naman natin yan, di ba? Kaso iba ngayon Ayoko sila sa kubo ko. At hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Wala namang ibang pwedeng rentahan dito Alam nga namang patuloyin ko sa bodega ni Kapitan. Sabi niya wag daw dun Ikaw talaga? Allergic ka pa rin sa mga hindi mo kakilala? Mukha naman mabait yung mag-ina. Kahit parang kakaiba si Kino. Hindi pa natin sigurado yun At saka medyo questionable yung kilos nila. Maiwan na nga kita dyan. Hoy, Elias! Saglit lang naman Saan ka na naman pupunta? Kung hindi ko mahagilap si Kapitan, meron lang ako ayusin sa kabilang bayan. Ikaw nang bahala sa barangay Pakisabi mo na rin kay Julie na mamaya na ako babalik. Ops! Teka lang naman, Elias. Alam mo, lagi akong payag sa'yo kapag ganyan yung mga hirit mo sa akin. Yung bigla ka nalang maglalaho ng buong araw kasi alam mo naman na kapag ngingitaan mo ako ng ganyan, hindi ako makakatanggi sa'yo. Pero ano ba kasi meron? Sabihin mo nga sa akin kung saan ka pupunta. Bakit ba lagi ka nalang pasikreto? Wala ka na doon. Sabi mo okay lang naman kay Kapitan, diba? Basta nagagawa ko remonta sa gabi at maayos yung ship ko. Sige na, mamaya na lang Elias naman Elias! Nagmadali ako para maabutan ng nais kong kausapin sa kabilang baryo. Pero hindi pa ako nakakalagpas sa baryo namin ay may mga naramdaman na agad ako. May matang nakasunod sa bawat kilos ko.
mga yabag sa gilid ng kakahuyan. At higit sa lahat, mga pagmumura mula sa pamilyar na boses. Aray ko, lintik na to. Talagang dito pa sa putikan na matatalisod. Wisit naman. Sana na lang, nag-rubber shoes na lang ako. Masisira pa yung pedicure ko dito eh. Kaya agad akong kumilos. Tinalon ko ang mga halaman at dinambahan ng bading na palihim na sumusunod sa akin. Huli ka! Elias! Elias naman, bitawan mo ako! Yan yung napapala mo eh. Sunod ka na sunod sa akin. Akala mo hindi ko alam yon? Pasensya na. Kasi naman ikaw, ayaw mo kasi umamin eh. Ano bang gagawin ko sa'yo? Ligalig mo talaga. Hindi ka dapat naglalakad dito mag-isa, Tonet ah. Maraming nangyayari dito sa kakahuyan. Sandali. Na-check mo na ba si Kino? Parang hindi siya okay ah. Bakit nandito ka? Ayan tayo eh. Kunyari, extra masungit ka doon sa mag-ina. Pero ang totoo, concerned ka naman talaga. Tonet, tinatanong ko lang kung ano yung nangyari, no? For your information, binigyan ko ulit siya ng gamot at kailangan niya na magpahinga. Binabantayan siya ni Julie. Pero, Elias naman, bakit nga ba parang galit ka sa kanila? Ewan ko, ang gulo mo eh. Ano bang gagawin ko, Tonet? Palagi ko naalala yung asawa ko tsaka anak ko sa kanila eh. Ayoko ng memoryang yun. Kaya ayoko sila sa bahay ko, okay? Elias naman eh. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Bakit ba ayaw mo sabihin? Ang tagal ko nang nire-respeto yung katahimikan mo ha. Pero masyado ka ng pa-mysterious. Hindi ko na kinakaya. Buisit, huwag ka nang magdama. Nasa gitna tayo ng kalsada eh. Bumalik ka na nga doon sa barangay. Pues, hindi ako alis dito. Susundan kita sa ayaw at gusto mo. Mabubunyag ko din yung sikreto mo. Mamili ka na lang kung alin. Ano? Tonet, wala ka bang ibang mapag-aabalan sa buhay? Bakit ba trip na trip mo na kulitin ako? Elias, kita-kita ko yung lungkot sa mga mukha mo kahit anong tago mo eh. At saka wag mo i-deny na umiiyak ka kapag gabi ha. Manipis yung dingding ng kubo natin. Anong umiiyak? At saka, oo ah, lakas talaga ng TV mo palagi. Kapag nagkwento ko, titigilan mo na ako ah. At papayag ka na doon sila Julie na tumuloy sa kubo mo. Sige go, payag na ako, game na. May deal na tayo ah, basta magkwento ka na. Tara na nga, sumama ka na muna sa akin. Dinala ko nga si Tonet sa albularyong pakay ko. Marami akong mga katanungan para kay Ka Enteng. Wala siyang bagong impormasyong na ibigay sa akin at bigo na naman ako sa misyon ko. Isa pa, nakumpirma ko na yung binabanggit ni Julie na orasyon ay para sa proteksyon nga. Gayunpaman, ayoko pa ring tanggalin ang pagdududa ko sa kanya kahit naman nagsasabi siya ng totoo. Tahimik lang si Tonet at nakakunot ang noo habang kausap ko ang matanda. Nakikinig lang siya at nag-oobserba. At pauwi, hindi niya ako tinadtad ng mga tanong. At ni isang beses hindi siya nagpatawa. Seryoso talaga siya. Kaya nung malapit na kami sa bahay ay isiniwalat ko na sa kanya ang nakaraan ko. Alam kong gusto mo itanong kung bakit ako nagpunta sa albularyo. Si Ka Enteng, parte siya ng investigasyon ko. Tsaka Tonet, hindi totoo ang dahilan na sinabi ko kung bakit ako napadpad dito sa baryo nyo. Ang totoo niyan, nag-iimbestiga ako dito. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pulis ka ba, ganun? Undercover detective? Hindi. Dinala ako dito na investigasyon ko dahil sa pamilya ko. At ang totoo niyan, Tonet, pinatay na asawa ko yung anak namin. Ano? Diyos ko, Elias! Ano? Seryoso ka ba? Simula ko sa umpisa, ang katotohanan, OFW ako. Nagtatrabaho ko abroad sa construction. Kaya pala may abs ka?
Noon, ayos pa kami ni Clara nung asawa ko. Ilang linggo bago gumuho yung mundo ko. Tumatawag-tawag pa nga siya Sinabi lang niya sa akin na meron daw sakit si Noah. Nagpadala naman ako ng pera. At saka ang sabi ko noon, dalhin yung anak namin sa ospital. Pero palipat-lipat na daw sila Walang doktor yung makapagsabi sa totoong dahilan na sakit ni Noah. Sabi ko, napaka-imposible naman nun, di ba? Hindi naman imposible. Kasi bilang nurse, marami na ako nakita mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Sana kumonsulta si Clara sa albularyo sa ganung kaso. Yun na nga Dinala sa kung kani-kanino manggagamot at albularyo anak ko. Pero Tonet, yun na yung huling usap namin Sinubukan ko ang lahat para makausap siya pero hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Nagpapunta pa nga ako ng kamag-anak ko Kaso hindi ko alam kung bakit wala sila sa bahay. Akala ko iniwan na ako ng mag-ina ko. Anong ginawa mo? Nag-impake ako umuwi ng Pilipinas. Ora mismo. Wala akong magawa talaga Hindi ko alam kung anong nangyayari sa pamilya ko. At saka, alam mo ba kung anong nakita ko? Napakagulo ng bahay namin. Para may dumang delubyo. Nawawala si Noah na anak ko. At ang misis ko si Clara. Wala na siya sa katinoan. Isa lang yung paulit-ulit niyang binabanggit, Tonet. Kundi pinatay niya daw yung anak namin. Anong ginawa mo? Pinakulong mo ba siya? Hindi, Tonet. Hindi ko kaya Sinubukan ko siyang kausapin. Paaminin kahit ano. Basta para kahit ano na malaman ko kung nasan yung katawan ni Noah. At kung ano ba talagang nangyari. Mailibing ko man lang sana yung anak ko. At makita ko siya ng huling beses. Pero hindi ko talaga makausap na maayos si Clara. Hanggang sa tumakas na lang siya. Hindi ko na ulit siya nakita. Kaya hinayaan ko na lang. Pero hanggang ngayon, hindi ko talaga alam kung tama ba itong ginagawa ko. Ang dami ko talagang pagsisisi, Tonet. Pero nandito na ako ngayon Hindi ko na maibabalik pa yung nakaraan. Elias, naiintindihan naman kita. Pero asawa mo pa rin siya. Siyempre, mahal mo yung tao Umalis na lang ako sa bahay namin. Hindi ko maatim na tumira pa dun Simula noon, ginawa ko na mission na imbestigahan ang lahat ng magagamot na maaari niya nilapitan para malaman kung ano ba talagang nangyari sa mag-ina ko. Naniniwala kasi ako na doon nagkanda leche-leche ang lahat umaasa ka pa rin na buhay si Clara. Sa akin, gusto ko lang talaga mananggot kung sino yung may gawa na sa pamilya ko, Tonet. Pero Elias, alam mo ba yung nanay ni Kapitan Albularia? Kaso, namatay na maaga Sana natulungan ka niya. Napakagaling pa naman nun ni Aling Maria. Sikat siya dito at saka marami talagang natulungan at naligtas. Napakalakas talaga nun. Pero ang alam ko, nagretiro yon kasi meron daw nakalaban na malakas na demonyo Akala ko nga chismis lang kasi demonyo, hindi ba? Pero ngayon, parang naniniwala na ako na pwede magkaroon ng mga demonyo sa mga narinig ko mga kamatayan dito. Oo, alam ko yan, Tonet. Yun nga yung dahilan kung bakit ako nabadbad dito Akala ko noong una, mahirap siyang hagilapin. Kaya gumawa ko ng paraan para mapalapit kay Mang Pekto. Kaso yun nga, wala na pala si Ali Maria. Pero hindi ko naman inaasahan na mabait pala kayo. At kahit papaano, talaga nagustuhan ko na dito. Ang hindi ko lang inaasahan grabe pala mag-inom talaga si Kapitan, no? Masisisi mo ba siya? Kanya-kanya rin naman tayo ng paraan na pagdadalamhati Parang ikaw, meron ka misyon na imbestigahan yung mga… Shhh! Kamaingay, Tonet. Baka marinig tayo Bakit? Tiga mo, may mga tao sa barangay doon sa gilid, pasilip-silip sa atin. Aba, bakit ganyan yung mga itsura nila? Tinuro ko sa kanya ang nakita ko sa di kalayuan. Sa gilid ng barangay hall, may isang di kilalang lalaking palakad-lakad. Sinisilip niya ang bintana at parang may tinitingnan sa loob. Tapos lumapit siya sa pintuan, pero parang hindi siya tuluyang makalapit para kumatok.
Mabagal ang galaw niya, pero hindi natural. Hindi dahil nanghihina siya, kundi parang may ibang puwersang kumukontrol sa katawan niya. Diyos ko, parang taong grasa o baka magnanakaw yan. Elias, hoy, saglit lang. Saan ka naman pupunta? Dito ka lang. Sisitayin ko lang yon. Lakas ng loob nun ah. Magnanakaw talaga ng tanghaling tapat. Nagmadali ako para kumprontahin yung lalaki. Pero bigla akong napahawak sa ilong ko nang mahagip ko ang amoy niya. Si Tonet napaatras na lang dahil sa bahong nanggagaling doon. At sa malapitan, tumatak sa akin ang kakaibang itsura niya. Napakaputla ng balat niya at sobrang payat ng pangangatawan. Halos balat na nga lang ang nakadikit sa buto. Yung puti niya hindi lang basta maputi. Kulay abo na, parang matagal nang hindi dinadaluyan ng dugo. Yung mga mata niya lubog na lubog, napapalibutan din ng itim na laman. Tuyot ang labi niya at bahagyang nakabuka. Parang hirap pa nga siyang huminga at may kung anong itim na likido pa na nanunuyo sa gilid ng bibig niya. Sinubukan namin siyang kausapin, pero nakayuko lang siya habang ang mga mata niya ay diretso lang na nakatitig sa akin at hindi siya kumukurap. Hoy, anong ginagawa mo dito sa barangay hall? Ha? Elias, pipi yata siya. Hindi, Tonet. Parang bumubulong siya eh. Ay, Sus Maria Josep. Oo nga. Hoy, kung ano man yung sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Huwag kang umaligid dito, naiintindihan mo. Sumagot ka. Tumango ka kung naiintindihan mo kami. Naku, Elias, nakakatakot naman siya. Lumayo na tayo dito. Hoy, hindi ko natatakot sa'yo ah. Ikaw yung umalis dito sa baryo namin. Kung ano man yung balak mo, dadaan ka muna sa akin. Ako yung tanod dito. Imbis na sumagot yung lalaki ay humakbang siya ng dahan-dahan palapit sa amin. Iba ang galaw ng mga binti niya, na para bang hindi siya makalakad ng maayos. Napaatras si Tonet, pero hinarap ko siya. Napakapit ako sa batuta ko dahil sa isang iglap ay nakalapit na siya sa mukha ko. Binuka niya ulit yung bibig niya, na para bang ipinapakita niya sa akin ang nabubulok niyang mga ngipin. Hindi ako natakot, sa halip ay iniangat ko pa ang batuta ko. Bigla niyang ikiniling ang ulo niya at humarap kay Tonet. Iniangat niya ang kamay niya at umumang naaabutin ng bading. Kaya naman hinampas ko na ang braso niya. Hoy, hindi ko alam yung pakay mo dito. Pero kung lalapit ka pa sa akin, hindi na ako magpipigil. Ikukulong kita. Wala siyang reaksyon. Wala man lang bakas ng sakit sa mukha niya mula sa pagkakapalo ko sa kanya. At mukhang hindi rin siya natakot sa mga pagbabanta ko. Sa halip ay dahan-dahan siyang ngumiti sa akin. Hindi ko nga maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko ang nakakakilabot niyang ngiti. Para bang gusto kong tumakbo palayo sa kanya, pero naninigas ang katawan ko. Paano ba naman? Nakangiti siya pero kasabay nun ay nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Lumipas ang ilang sandaling puno ng tensyon bago niya iniikot ang ulo niya. Suminghot siya ng malalim, pumikit at tumango, at pumunta siya sa gawin ng kubo ko. Pagkatapos nun ay naglakad na lang siya papunta sa kakahuyan na para bang walang nangyari. Elias, ba't naman ganun? Ano yun? Hindi ko alam, Tonet. Pero parang hindi siya tao eh. Yun na nga eh. Bakit gano'n siya makatingin? At saka yung itsura niya, ang weird. Sa totoo lang, para siyang bangkay at amoy bangkay pa. Naku, ang syoho niya nakakakilabot. Hindi kaya magnanakaw nga yun? Grabe tumingin yan dito eh. Masamahin ko tub ko, Tonet. Siguro, check mo muna yung loob ng barangay. Baka meron siya nakuha. May kailangan lang akong tignan sa bahay. Sumang-ayon naman si Tonet kaya naman dumiretso ako sa kubo ko. Iisa lang ang inaalala ko, ang naiwang kwintas ni Clara na pinakatatago ko. Yun na lang ang nagsisilbing alaala sa dati kong buhay. At hindi ko ito dinadala kapag lumalabas ako para nga hindi mawala. Kaya naman gano'n na lang ang gulat ko sa dinatnan ko pag uwi sa kubo. Si Kino, umiiyak at dumadaing sa sofa. Nakabalumbo ng kumot at nanginginig.
Halos buong mukha niya ang nakatakip. Mga matang lumuluha na lang ang natira. Susuriin ko na sana kung anong nangyayari sa kanya nang pinigilan niya ako. Naku, huwag po! Huwag po kayo lalapit sa akin! Kino, si Elias to. Naku, mukhang kinukumbulsyon ka na. Nasaan yung mama mo? Doon po. Nandun po si mama. Tinuro niya ang kwarto ko. Bago pumasok ay sumigaw muna ako sa labas ng kubo para tawagin si Tonet at para masuri ang bata. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako nang ituro ni Kino ang nakasaradong kwarto. Narinig kong pumasok sa kubo si Tonet at inaasikaso si Kino nang buksan ko ang pintuan. Nabigla ako sa nakita ko sa kama. Hindi ko inaasahang matatagpuan ko si Julie na hawak ang kwintas ng asawa ko. Yung itinago ko sa ilalim ng kama. Ang kahon, nasa kama, katabi ng iba't ibang gamit na mukhang pang-ritual. May nakasinding kandila pa. Kasabay ng pagpasok ni Tonet sa sala ay natagpuan kong nag-oorasyon si Julie. Dun sa kama habang hawak ang kwintas ng asawa ko. Namumuti ang mga mata niya at para siyang nawawala sa sarili. Agad kong hinablot ang kwintas, dahilan para matigilan siya sa pagdarasal at mamulat ang mga mata niya. Anong ginagawa mo sa kwintas sa asawa ko? Asawa mo yung may-ari nito? Yung anak mo, kinukumbulsyon na naman sa sala. Wala ka bang pakialam kung ano na yung ginagawa mo dito? Ano kang klase nanay? Ninanakawan mo pa ako matapos kayong patuloyin dito. Ang kapal naman ng mukha mo. Elias, sandali lang. Huminahon ka. Kaya nga ginagawa ko to para kay Kino. Elias! Elias, yung bata may sungay! May sungay si Kino! Nakalimutan namin ang alitan at nagsitakbuhan kami sa sala. Doon natagpuan naming tinanggal ni Tonet ang kumot na nakabalot kay Kino. Dahil dito nakita ko ang totoong nangyayari sa bata. Namumula siya at may mga marka sa buong katawan. Yung mga kuko niya sa kamay, humahaba. At higit sa lahat, may tumutubong maliliit na sungay sa noo niya. Kung kanina nanginginig siya, ngayon ay napapakislot na ang mga kamay niya. Para bang sinasaniban ang bata. Bumubula na ang bibig niya. Umumang si Tonet na tulungan siya, pero pinigilan siya ni Julie. At ngayon ko lang napansin, nagdurugo ang kamay ng babae. Huwag! Huwag mo siyang hahawakan! Kakagatin ka niya! Kagat? Teka lang, anong ibig mo sabihin? Ba't naman niya kami kakagatin? Julie, umaming ka nga. Aswang ba si Kino? Oo, aswang si Kino. Aswang ang anak ko. Pero parang awa niyo na, wala siyang kasalanan. Napakabait ng batang yan, hindi niya kayo sasaktan. Huwag na kayo lalapit ngayon dahil baka hindi siya makapagpigil. Nagluluto lang naman ako kanina tapos nahiwa ko yung kamay ko. Kaya siya nagkaganyan. Pero kung ibibilot natin siya nitong kumot at hahayaan niyo akong magdasal, tatatahan din siya. Ako na, lumayo ka na lang tapos bumalik ka na sa kwarto. Doon ka mag-orasyon para kumalma na siya. Bilisan mo! Oo, sige. Elias, ano na gagawin natin? Huwag niyo po ako sasaktan! Huwag niyo po ako sasaktan! Hindi, Kino. Huwag ka mag-alala. Kumalma ka lang. Si mama mo na yung bahala, ha? Kukumuta kita ulit. Huwag mo kaming kakagatin, ha? Opo. Pangako po. Tinulungan nga namin siyang maiayos sa sofa. Panay ang pagkislot niya na para bang mayat-maya siyang nagugulat at nakukuryente. Sabi niya nasasaktan siya. Napakainit daw ng loob ng katawan niya. Ang liit-liit ng katawan ni Kino, pero kung ano-ano ang pinagdadaanan niya. Hindi na kami natakot na kakagatin niya kami. Nakakaawa na lang talaga ang kalagayan niya dahil hindi niya alam ang nangyayari sa sarili niyang katawan. Hindi naman nagtagal. Kumalma na rin siya at nakatulog. Lumabas si Julie mula sa kwarto at niyakap ang anak niya. Elias, patawarin niyo ako. Kasalanan ko talaga lahat ng to. Hindi ko alam na asawa mo pala yung may-ari ng kwintas. Sana wag mong masamain yung nakita mo. Pinipigilan ko lang yung galit ko. Pero kung hindi mo ipapaliwanag ang lahat,
Baka maubos na talaga yung pasensya ko. Ano ba gusto mong maging reaksyon ko sa ginagawa mo? Puro ka sikreto eh. Tapos ninakaw mo pa yung kwintas na asawa ko si Clara. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman alam na asawa mo pala si Clara eh. Akala ko... Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong nasa isip ko. Basta ang alam ko lang, ginawa ko lahat para matuntun yung kwintas. Yung kwintas na mula sa asawa ko. Saglit, kung nakatakas kayo, anong kinalaman mo sa asawa ko? Nung nakilala ko si Clara, nasa kalagitnaan yun ng maitim na balak ni Christian na magpataw ng sakit sa mga batang lalaki. Ginagawa niya yun dahil kailangan niyang manumbalik yung lakas niya. Dahil malubha yung sinapit niya mula sa puksaan nila ni Aling Maria. At isa ang anak niyo ni Clara sa mga biktima. Si Noah? Sinaktan niya si Noah? Anong gagawin niya sa mga bata? Bakit niya binibigyan ng sakit? Sira ulo naman pala yung asawa mo eh. Dahil sa bawat batang nagkakasakit at nauubos ang enerhiya, doon naman siya tuluyang nakakalikom ng lakas. Iniipon niya yung sa mga itim na mutya na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang kakayahan. Ibinibigay niya ang lakas na to sa salinlahi niya ng bertod. Walang iba kundi si Kino. Teka nga. Hindi ko maintindihan eh. Bakit niya isasalin kay Kino? Akala ko ba nagpapalakas ka siya kasi natalo siya ni Aling Maria? Dahil kapag nakumpleto na ang pagsasalin kay Kino, papatayin niya ang bata. At sa ganung paraan, tuluyan ng manunumbalik ang dati niyang kapangyarihan at magiging mas malakas pa siya kaysa sa dati. Ano? Gagawin niya yun sa sarili niyang anak? Oo, Elias. Demonyo si Christian. Sobrang sama talaga niya. May kakayahan lang talaga siyang manlinlang dahil sa itsura niya. Pero yung totoong anyo niya, may sungay, pulang-pula ang balat at may mahabang buntot. Wala akong pakialam kung sa demonyo yung hayop na yun. Basta tutugisi ko siya sa ginawa niya sa anak ko. Saglit lang, Elias. Tingin ko hindi ganun kadali ang lahat eh. Tama ka, Tonet. Matagal na panahon nang inabot bago kami nakatakas. Dahil kahit hindi makalabas si Christian sa bahay, marami siya ibang kakayahan. Kung hindi pa nga dumating si Clara, hindi talaga kami makakatakas. Nagtulungan kami gamit ang mga kaalaman ko laban kay Christian. Kaya nakuha ni Clara ang kwintas na isa sa mga mutya at nakaalis sila ni Noah. Pero teka, nasaan na nga ba si Clara? Kung nandito yung kwintas, bakit wala siya rito? Si Noah, kumusta na siya? Matutuwa yung pag nakita niya si Kino kasi magkakalaro sila. Hindi mo ba alam? Nabaliw si Clara. At ang sabi niya pinatay niya si Noah. Kaya nagkakamali ka. Hindi sila nakaligtas. Ha? Pero maniwala ka sa akin, Elias. Nakaligtas sila mula kay Christian. Kasi ako yung napagbunta na ng galit ng asawa ko dahil tinulungan ko sila. Akala ko naman, nung pinarusahan ako ni Christian, nakatakas na sila. Mali ang akala mo. Kasi masaklap ang sinapit na mag-ina ko. Patay na si Noah. At si Clara nawawala. Pero hindi. Hindi gagawin ni Clara yun kay Noah. Mahal na mahal niya yung bata. Pero, hindi kaya tinugi sila ng mga alipores ni Christian? Elias, sigurado ako. May kinalaman si Christian sa nangyari sa pamilya mo. Dahil sa sinabi ni Julie at sa pagkakatugma-tugma ng lahat ng pangyayari, unti-unti akong naniniwala sa kanya. Nabubuhayan ako ng loob dahil maaaring sila ang maging susi sa misteryong nangyari kina Clara. Tatanungin ko pa nga sana siya tungkol sa pinagsamahan nila ni Clara, pero nagsimula nang manghinig na naman ang bata. Si Kino! Si Kino! Kino anak! Kino na nangyayari? Akala ko gumana na yung ginawa ko. Mukhang kailangan na talaga nating sirain yung kwintas, Elias. Ano meron sa kwintas? Bakit mo sisirain? Yan na lang yung natitirang gamit ni Clara. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Mutya pala yan? Itim na mutya yan. Isa yan sa 3 pinagkukunan ni Christian ang natitira niyang lakas. Elias, parang awa mo na pumayag ka na. May sumpa yung kwintas na yan. Sige, para kay Kino. Sige, sirain mo na yan. Tinulungan namin si Julie pero kahit anong dasal niya at mga ritual,
Saglit lang na kumakalma si Kino. Maya-maya ay nagwawala na ulit ang bata. Hirap na si Kino dahil parang may sumasapi na sa kanya. Ang ginawa ko, kinuha ko na ang kwintas at hinampas ng martilyo. Wala pa rin nangyari, kaya naman sinilaban ko na. Kaso buo pa rin kahit anong gawin ko. At wala talagang talab. Naku, mukhang konektado siya sa kwintas. Tuwing may gagawin ka, lalo siya nasasaktan. Oh, ano gagawin natin kung ganun? Mama, pinipiga yung utak ko. Sakit. Nakikita niya tayo, Mama. Paparating na po siya. Sigurado akong may ginagawa si Christian. Palagay ko natuntun niya na kami. Kaya mas malakas yung impluensya niya kay Kino. Meron lalaki dyan kanina sa labas. Yan ba yung sinasabi mo, Alipores, na asawa mo? Yung mukhang bakay. Kakaiba yung tsura niya at ang baho. Kayo siguro yung hinahanap kanina. Meron ba kinalaman yun? Kakaiba yung kilos niya eh. Oo, Elias. May kakayahan si Christian na kontrolin ng iba't ibang nilalang. Kaya nga ako nag-oorasyon para may proteksyon yung kubong to. Hindi ko naman alam na makakalapit ng ganito yung alagad niya. Kino, anak. Kino, labanan mo lang ang papa mo. Maging matatag ka. Huwag mo siyang hayaang magtagal sa isip mo. Mama, sakit mo talaga ba? Naku, Julie, ano gagawin natin? Hindi na makakatagal yung katawan ni Kino sa mga nangyayari. Pero lumalaban yung bata. Pero paguti yung katawan niya. Elias, Tonet, hindi ko na talaga alam. Kailangan natin ng albularyo. Tonet, bigyan mo muna si Kino ng pampatulog. O kahit anong gamot dyan. Hindi ko alam pero pakalmahin mo muna yung bata. May gagawin lang ako. Dali-dali akong lumabas ng kubo at pumunta sa bahay ni Mang Pekto. Kung naging tanyag si Aling Maria sa pagtutugis ng mga ikran, sigurado akong may alam siya. Buti na lang gising siya at mukhang wala ng hangover. Nagulat siya nang ikwento ko ang lahat. Takot at pangamba ang nasa mukha ng matanda. Halata ring pinanghihinaan siya ng loob, kaya naman halos lumuhod na ako. Makatulong lang siya sa bata. Ipinakita ko ang kwintas. Alam kong may alam siya, pero umiwas pa rin si Kapitan. Aswang na bata? Pero Elias, wala naman ako alam sa ganyan eh. Puro simpleng bagay lang yung alam ko. At saka minsan lang ako sumasama kay nanay kapag tumutugis na ng mga aswang. Wala ko alam talaga. Kapitan, alam ko pong may itutulong ka. Mabait pong bata si Kino. Kitang-kita ko po yun. Pero nagdurusa po siya dahil sa tatay niyang walang ya. Baka naman po may naituro si Aling Maria sa inyo. O kahit ano. Kasi yung sabi ni Julie, si Aling Maria daw yung tumugis sa ikran. Baka meron po siyang gamot o sandata. Kahit ano po. Kahit ano makakatulong sa nangyayari sa bata. Nako, kung ikran niyo kalaban, yun nga yung kinamatay ni nanay. Napakalakas ng demonyo aswang na yun. Bakit ako makikigulo? Elias, patay na si nanay. Wala na ako alam sa sinasabi mo. Pero buhay ng bata yung pinag-uusapan dito, Kapitan. Nung may sakit din yung anak ko, isa lang po yung hiling ko noon. Na sana may makatulong po sa kanya. Sana po maawa po kayo sa bata. Isipin niyo na lang po yung gagawin ng nanay niyo, Kapitan. Isatabi niyo po muna ang lahat. At isipin niyo kung ano sasabihin niya sa ganitong sitwasyon. Ilakasan niyo po yung loob niyo, Kapitan. Kasi nung nangangailangan din po yung mag-ina ko, yan din po yung pinagsisiyan ko. Hindi ko nagawa ang lahat para damayan sila. Kung buhay pa si Aling Maria, hindi niya po ba gagawin ang lahat para sa kanya? O maduduwag lang po kayo? Umiling na lang si Kapitan at yumuko. Alam kong hindi madaling bagay ang hinihiling ko, pero umaasa akong pag-iisipan pa niya. Kaso kung matatagalan siya, hahanap ako ng ibang makakatulong. Kahit balikan ko na lang ang lahat ng albularyong nakausap ko. Pero hindi na pala kailangan dahil hinarang ako ni Tonet sa gitna ng kalsada. Elias, mabuti naman naabutan kita. Tonet, wala may itutulong si Mang Pekto. Akala ko kung ikukwento ko lahat sa kanya, may maitutulong siya sa atin. Pero wala eh. Kaya papunta ako sa kabilang baryo. Si Kaenteng, baka meron siyang alam. Hindi na muna kailangan, Elias. Steady na si Kino. Ang mas malaking problema natin, kinakabahan si Julie sa nakita niyang lalaki kanina. Gusto niya nang umalis.
Ano? Sa kalagayan ni Kino, itatakbo niya yung bata. Natatakot siya, Elias. Pigilan mo siya. Baka sa kalsadang abutin natin si Kino. Hindi ko alam kung hanggang ano oras epekto ng papakalma eh. Julie? Kino? Elias, nakatulog na siya sa wakas. Tingnan mo, nawala na yung sungay niya pati yung pamumula. Kapag ata tulog o wala siyang malay, hindi siya naaabot ng impluensya ng ama niya dahil sarado yung kamalayan niya. Ano, nakahanap ka ba ng tulong? Pasensya ka na sa dinala naming gulo dito Si Mang Pekto, medyo nag-aalangan siya. At saka Julie, ang sabi nito net, aalis daw kayo. Julie, hindi kakayanin ng bata eh. Hindi naman siya pwedeng laging tulog lang. Paano kung makita kayo ng mga alagad ni Christian? Mas ligtas dito eh. Pupunta na lang ako sa ibang albularyo. Hintayin niyo na lang ako dito. Wala kang maaasahan sa ibang albularyo. Nakausap ko na sila. At si Aling Maria lang ang nangahas na tapatan ng lahing ni Christian. At yung paglapit dito ng alagad ni Christian, pagmamarka yon. Ibig sabihin hindi naligtas ang lugar na to. Kung ganun, susugurin ko na lang si Christian. Alam naman natin kung nasa siya nakatira eh. Ano pa bang hinihintay natin? Lalabanan ko yung mga oras niya. Teka lang, Elias. Alam ko namang gusto mong ipaghiganti yung pamilya mo eh. Pero hindi talaga ganun kadali. Yung mga itim na mutya, binibigyan siya ng kakaibang kakayahan. Kaya niyang sabihan yung mga patay, Elias. Kaya niya rin kontrolin ang mga tao. Kaya niya rin maglaho at atakihin ka gamit lang yung presensya niya. Oh, kung ganun, bakit hindi niya pa kayo matugis? Kung si Kino ang susi sa lahat, bakit hindi niya pwersahan kunin yung bata? Dahil matagal kong pinag-aralan yung mga ritual na magpoprotekta kay Kino. Hindi lang ako nagpakamartir sa poder ni Christian. Bawat kilos niya inaral ko. Marami ako natutunan doon, Elias. At dahil ninakaw ni Clara ang kwintas, yun ang nagsisilbing kahinaan ni Christian at proteksyon natin ngayon. Oh, yun naman pala eh. Pero ba't natin sisirain yung kwintas? Dahil konektado yung pagiging aswang ni Kino sa kwintas. Kapag nasira yun, mahihirapan na si Christian isalin ang bertud sa bata. Hindi na mabubuo ang lakas niya. Ngayon, hindi pa siya kompleto. Nasa atin ang kwintas. Kung ganun tutulong ako, alam mo ba kung nasa niya ibang mutya? Yun lang yung hindi ko alam. Yung mutya lang ng dugo ang alam ko. Kasi nakikita ko nakadikit yun sa dibdib ni Christian. May isa pa, maliban dito sa mutya na nasa kwintas. Ito nga kwintas. Inabot ako ng matagal na panahon bago ko natuntun sa mga kamay mo eh. Kaya nga, kailangan natin ng tulong. Elias! Elias, si Kapitan nandito na! Tiningnan ko ang kaguluhan sa labas. Nakangiti si Tonet kay Mang Pekto. May dala itong lumang notebook at ipinapakita niya yon kay Tonet. Tumaas ang kilay ko sa biglaang pagbabago ng isip ni Kapitan. At doon ko napansin, namumugto ang mga mata niya at tila may dala pa siyang bag ng mga gamit. Hinarap niya ako at wala na sa mukha niya yung takot na nakita ko kanina. Siya maniwala ka o siya hindi. Nagdasal ako noong umalis ka. Sinubukan kong kausapin si nanay. At doon ko naisip na tama yung sinabi mo. Kung nandito pa siya, hindi niya gugustuhin lasinggero ako. At hindi na siya magdadalawang isip na tulungan niya ang bata. Kaya kinuha ko yung gamit niya. Dala ko, nandito. Ito yung notebook niya na palagi niyang gamit. Baka makatulong ito, Elias. May mga tungkol sa ikran dyan. Mang Pekto, maraming salamat po ha. Sabi ko na nga ba makakatulong kayo eh. Huli man pero hahabol pa rin. At saka pagpasensyahan nyo na ha. Hindi kasi ako kasing galing ni nanay. Nagkakamali si Mang Pekto dahil habang inaaral namin ang laman ng notebook ni Aling Maria, lumabas na may mga alam pala siya. May angking kakayahan pala si Kapitan sa mga ganitong bagay, gaya ng kanyang ina. Dahil dito ay nagpasya sina Julie na gawin na ang ritual ng pagputol ng koneksyon ni Kino sa kwintas. Sa ganitong paraan, masisira ang itim na mutya nang hindi nasasaktan ang bata. At dahil nga sa tulong ni Mang Pekto, naging matagumpay si Julie. Tuluyan ang nawala ang sungay ng bata at nagising pa nga siya. Nagdiwang kami nung gabing yon dahil hindi na magiging aswang si Kino.
Wala nang impluwensya ang tatay niya sa kanya. Pero napaaga ata ang pagbubunyi namin. Mali ang akala naming naungusan namin ang ikran. Dahil pagdating ng umaga, isang kagimbal-gimbal na tagpuan dinat na namin. Elias! Elias, tulong! Tulong! Mang Pekto, ano po nangyari sa inyo? Julie, tawagin mo si Tonette, bilis! Kailangan ni Mang Pekto ng tulong! Yung lalaki, yung lalaki ba kaya inatake niya ako? Hindi siya makapasok dito dahil sa proteksyon nilagay natin. Kaya doon niya ako dinali sa bahay ko. Diyos ko, naisahan tayo. Hindi naman natin alam na pati ako ay tatarget niya. Pero dahil sa ginawa niya, natuklasan ko na yung mutya ng dugo. Mukhang yun yung gamit niya para kontrolin yung lalaki mukhang bangkay. At sa tingin ko nga, totoong bangkay yung Elias. Naagapan nito na si Mang Pekto. Gamit ang kaalaman tungkol sa itim na mutya ng dugo. Hindi na kami naghintay na umatake ulit ang lalaking yon. Kami na ni Julie ang tumugi sa kanya. Inabot kami sa dulo ng bayan sa kakahuyan kung saan gumagawa ng pahain si Julie na ritual. Kampante naman kami na protektado ang kubo at aalagaan nito na si na kapitan. Pero hindi pa rin ako mapakali dahil ayokong naghihintay lang na may umatake. Ayan, ewan ko na lang kung hindi pa siya kumagat dyan. Sige lang, handa na ako. Pero Elias, mag-ingat ka. Hindi porket mukha siyang bangkay, hindi na siya malakas. Nakita ko nga't mabilis siya. Pero Julie, hindi niya matatapatan yung galit ko. Hindi na ako nakasagot kay Julie dahil sa gilid ng mata ko, nakita ko ang lalaking bangkay. Sa umpisa ay dahan-dahan ang lakad niya. Pero nung nasipat na niya kami, sa isang iglap ay ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Hinanda ni Julie ang langis na panlaban niya. Pero ako, hinanda ko ang paborito kong martilyo na may basbas ni Mang Pekto. Wala nang usapan, kataya na lang. Walang nagawa ang bangkay dahil pinagtulungan namin siya. Elias! Elias, tama na! Tama na, wala na siya! Nadiktik mo na yung ulo niya! Hindi, sila yung dahilan. Makasalot sila! Elias, takpan mo yung mga mata mo! Ano yun? Ang baho nun? Ano yun? Yung mutya! Yung mutya nasa loob na bibig niya! Ano? Akala ko matagal na orasyon pa ang gagawin para mapalabas yan. Mukhang hindi na, Elias. Mukhang dahil sa martilyo mo na may basbas. Ayos ka lang ba? Halika na. Dalhin na natin yung mutya kay Mang Pekto. Hindi ko mawari. Yung galit na nararamdaman ko ayaw talagang mawala. Hindi sapat ang ginawa namin doon sa alagad ni Christian. Kailangan ko ng hustisya. Kailangan kong hanapin ang ikra na yon. Hindi na kami nagdiwang nung nasira ni Mang Pekto ang pangalawang mutya. Nag-ingat na kami dahil hindi namin alam ang susunod na hakbang ng ikran laban sa amin. Hindi na tumigil si Julie at si Mang Pekto sa pag-oorasyon sa kubo para wala nang lumusot na proteksyon sa paligid nito. Hinanda na rin namin ang susunod na plano para sa pangatlong mutya. Elias, nagwala ka pala sa kakahuyan? Ano ba nangyari sa'yo? Wala. Nadala lang ako ng galit ko. At dahil doon sa galit niya, napilit niyang lumabas ng kusa yung mutya. Mabuti naman. Pero, Elias, ayos ka lang ba? Elias, iyo. Alam kong wala ako sa lugar na magbigay ng payo. Pero nakita mo naman ang ginawa sa akin ng pagdadalamhati. Hindi maganda yon. Nalulung ako sa bisyo. Ang galit, parang ganun din ang epekto. Kaya kapag hindi ka maingat, tuluyan kang kakainin ng galit. Hindi naman po siguro mampekto. Masungit naman talaga to si Elias eh. Pero alam naman natin, mabait naman talaga siya, diba? Kailangan pa ba natin pag-usapan yan? Akala ko ba pag-uusapan natin kung paano mahanap yung huli mutya? At akala ko, nakakabit yung mutya ng kaluluwa sa katawan ni Christian. Kung nandun pala dumiretso na tayo dun. Tapos awasakin ko na yung dibdib niya. Sana nga ganun lang kadali, Elias.
May nakita si Mang Pekto sa notebook ni Aling Maria kung paano daw tunay na mapapawalang bisa yung mutya. Pero kailangan nating malaman kung saan nagagaling yung kapangyarihan ni Christian. Mang Pekto, paano natin gagawin yun? Merong bakas na enerhiya na naiiwan sa kahit anong lugar kung saan gumagamit na itim na mahika. Kung sinasabi ni Julie na nakatakas daw sila mula kay Christian dahil tinutugis dito ang mag-ina ni Elias, maaaring inatake ni Christian sina Clara sa luma niya yung bahay. Akala ko ba hindi nakakaalis ng bahay si Christian? Ang katawan niya hindi. Pero ang espiritu niya, kaya nung maglakbay. Kayang-kaya ng mutya ng dugo na kontrolin ng kahit anong bangkay. Kaya ng mutya ng kaluluwa na umatake gamit lang ang presensya niya. Kaya naman pala siya hanap doon sa kwintas. Yun na lang pala yung kulang sa kanya eh. Pero nagtataka talaga ako. Anong hindi niya kay matuntun ni Kino? Akala ko pa naman malakas siya. Oo, malakas siya. Pero inaral ko talaga lahat ng pwede kong gawing proteksyon para kay Kino. Hindi ko pababayaan ang anak ko, Elias. Ay, kaya pala panay yung dasal nyo dito. Maya't maya na para kayong taong simbahan. Hindi ko naman pala alam na ganyan pala yung may masamang espiritu kayong pinipigilan makapasok. Akala ko naman regular na aswang lang. Ibang level pala talaga siya. Ganun na nga to, Net. At ang kinakatakot ko ngayon, baka may bago na naman siyang biktima na pinagkukunan ng lakas. At isa pa, parang lalo siyang lumalakas. Di bale, dalawang mutya naman yung nasira natin eh. Kahit anong kalap ng bagong lakas, patas na tayo ngayon sa kanya. Pero mga batang lalaki kamo yung biktima, hindi ba? Kaya pala puro chismis ng aswang sa barangay ninyo. Nandun pala yung lokong yun. Kaya nga ibig sabihin, kailangan na natin magmadali para wala na mabiktima pa. Hindi na talaga kami nagpatumpik-tumpik. Nagtungo kami ni Julie sa dati kong tirahan. Gusto sanang sumama ni Mang Pekto kaso hindi pa siya magaling. Si Tonet naman, nagpaiwan para alagaan si Kino na unti-unti nang nanunumbalik ang lakas. Sa totoo lang, gusto ko nga sanang isama si Tonet dahil gusto ko nang magpapatawa. Yung magaan kasama. Mabigat kasi sa loob ko ang pagbalik sa lumang bahay namin. Palapit pa nga lang kami. Marami na akong mapapait na memoryang naaalala. Ano, Elias? Ayos ka pa ba? Naalala ko lang yung huling nagtatalo kami ni Clara. Ngayon, pinagsisisihan ko talaga. Ano kasi, mali ko rin talaga. Inaamin ko na stress ako noon. Mainit yung ulo ko. Siyempre, yung takot, kahalo na din. Yung kwintas kasi yung pinagtatalunan namin eh. Akala ko nga regalo ng kalaguyo niya yun. Ayaw niya kasing bitawan. Tapos ang gulo-gulo dito, wala pa si Noah. Akala ko tinago lang niya yung bata para hindi pakita sa akin. Hindi mo alam na wala na sa sarili si Clara sa puntong yon? Akala ko gumagawa lang siya ng dahilan para iwanan ako eh. Pero hindi rin kasi ako makapaniwala na gagawin sa akin yun ni Clara. Sobrang bait na tao nun. Kaya nga nabigla ako talaga sa nangyari eh. Akala ko nung una palusot niya lang yun at gusto niya lang akong iwan kasi may iba na siya. Pero hindi pala. Bakit kaya hindi na lang niya sinabi sa akin ng lahat? Kilala naman niya ako eh. Paglalaban ko siya. Kahit si Noah, kahit kanino. Pero alam mo, Elias, si Clara na nga ata yung pinakamatapang na babaeng nakilala ko eh. Halos isakripisyo niya yung buhay niya para kay Noah. Kaya hindi talaga ako nag-alinlangan na tulungan siya. Kahit alam kong malilintikan ako kay Christian. Hindi ako naniniwalang magagawa niyang saktan si Noah. At nakita mo naman yung kapangyarihan ni Christian, di ba? Hindi malayong pati yung isip ni Clara. Napasok na niya nung panahon na yon. Kaya hindi talaga nag-iisip ng maayos si Clara nun. Baka kaya niya sinabing pinatay niya si Noah. Hindi ko talaga alam, Elias. Pero sa tingin ko, hindi pa doon nagtatapos ang istorya ng mag-ina mo. Kung magtatagumpay tayo, tuluyan ang mapupuksa si Christian. Baka makahanap ka pa ng mga kasagutan. Dito Julio. Dito kami nagtalo sa sala. Tukol dun sa kwintas. Tignan mo, gulo-gulo dito. Akala ko nga nalooban kami pagdating ko eh. Mukhang nilooban kayo. Pero hindi na magnanakaw.
kundi ng espiritu ni Christian. Tingnan mo to, oh. Itong mga marka sa sahig. Malamang dito nangyari ang lahat. Sisimulan ko dito yung ritual, Elias. Ano, handa ka na ba? Masakit to. Kukunin natin yung enerhiya galing sa kanya at ililipat sa'yo. At sigurado ako, may masamang epekto din to. Sige, handa ako. Kahit ano pa mangyari sa akin, basta lalabanan natin yung hayop na yan. Binuksan ko ang damit ko para markahan. Ito ang napag-usapan naming paraan para kontrahin ang mahikang iniukit din ni Christian sa kanyang katawan. Binalaan nila ako na magiging masakit ito, pero talagang nagpresenta akong gawin. Kung ito ang paraan para tapatan ng aswang na yon, gagawin ko talaga ang lahat. Kumuha ng tisa si Julie at minarkahan ang dibdib ko gamit ang enerhiya sa paligid. Sa bawat salitang hindi ko maintindihan, parang nagbabaga ang loob ko. At bawat kaskas ng tisa sa balat ko, hagupit ng sakit. Mahapde pero tiniis ko. Natapos ang ritual, pero hindi ko maitaas ang ulo ko. Sobrang bigat ng katawan ko. Parang may nakadagan sa dibdib. May sinasabi si Julie pero hindi ko marinig. Hanggang sa may boses ng lalaking bumulong sa tenga ko. Walang saysay ang ginagawa mo. Hindi kayo mananalo sa akin. Walang yaka. Tutugisi kitang hayop na aswang ka. Hintayin mo lang. Ganun ba? Oo, pagsisisihan mo kung sino yung binangga mo. Ikaw yung magsisisi dito. Hindi mo alam kung ano yung pinapasok mong gulo. Wala kang kaalam-alam. Wala kayong alam sa nangyari. Sabihin mo sa anak ko, makikita ulit kami. Julie, bakit mo ako sinampal? Pasensya ka na, Elias. Nakatulala ka lang kasi eh. Hindi ko na alam ang gagawin para magising ka. Akala ko nga sinasapian ka na ng kung ano. Hindi, Julie. Kailangan na natin magmadali. Julie, nakausap ko yung asawa mo. Bago pa kami makalabas ng bahay, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpayanig sa sirang pintuan at bintana. Dahil doon nagmadali kaming makabalik sa kubo. Ikinuwento ko kay Julie ang usapan namin ni Christian, kaya tumakbo na kami pa uwi. Pareho kaming may kutob na may balak gawin si Christian kay Kino. Hindi naman kami nagkamali dahil sa malayo pa lang, namataan na namin si Tonet na tumatakbo. Si Mang Pekto naman, iika-ikang tumitingin sa kakahuyan. Kino? Kino, nasa ka? Kino! Kino! Lumabas ka kung saan ka nagtatago! Kino! Diyos ko, Kino. Parang awa mo na. Papatay kami na nanay mo kapag hindi ka namin nakita. Kino! Tonet, Mang Pekto, ano nangyayari? Nawawala ba si Kino? Julie, Elias, mabuti nakabalik kayo. Si Kino natutulog lang siya kanina buong maghapon. Pero bigla siyang nagising eh. Tapos nakatayo lang siya sa harap ng dingding. Hindi siya nagsasalita. Sinubukan namin siya kausapin. Sabi ni Mang Pekto baka daw kinakausap ng tatay niya. Nagwala siya nung hinawakan namin. Tumakbo palabas. Dito nagpunta sa kakahuyan. Ang bilis nga ng takbo niya eh. Paumanin pero hindi na namin siya nahabol. Kayo, baka naman nakita niyo siya. Baka naman. Wala na siya dyan. Yan yung sinasabi ni Christian eh. Yan ang pahiwatig niya nung sinabi niyang malapit na sila magkita ulit. Ini-impluensya niya si Kino. Kukontrolin niya yung utak ng bata. Ibig sabihin, napasok na niya ulit yung isip ni Kino. Akala ko nasira na natin ang kwintas. Wala na dapat silang koneksyon. Sandali. Ang ibig mo sabihin, nakausap mo yung aswang na ikran? Nung minarkahan ako ni Julie, meron po nangyari sa akin. Narinig ko siya sa isip ko. Siguro, ginamit niya yung enerhiya niya. Ako, nalintikan na. Yun yung dahilan. Nung napasok niya ang isip mo, naging daan yun para makatawid siya ulit kay Kino. Lalo na nung pauwi kayo. Pero anong gagawin natin? Si Kino, ibig sabihin ba nun pupuntahan niya si Christian? Panahon na para magtuos-tuos. Hindi tayo papayag na mapasa kanya si Kino.
Akala namin nalamangan namin ang ekran. Akala namin may panlaban na kami. Pero naisahan pa rin pala kami. Kaya isang plano ang nabuo bago kami sumugod sa malamansyon na bahay ni Christian. Itinuro ni Julie sa amin ang mga lagusang tumutumbok sa mga kulungan ni Christian ng kanyang mga biktima. Pero may isa pa palang alas si Christian na hindi ko inaasahan. 2 bagay na nagpahinto sa akin dahil 2 taong akala ko hindi ko na makikitang muli ang dinatna namin. Ang mag-ina ko, kasama nila si Kino sa puder ng ekran. Diyos ko, munti ko na mahulog yung punyal. Bakit kasi ako may dala nito eh? Bakit sa akin binigay ni Ma'am Pekto? Hindi naman ako marunong nito. Dahil hindi makakasama yung matanda. Kita mo na nga hindi makalakad ng maayos, di ba? Pero kaya mo yan, Tonet. Ang galing-galing mo nga mag-alaga ng mga tao, di ba? Parang karayom lang yan na malaki. Ganon? Huwag ka mag-alala, Tonet. Sana hindi na umandong na kailangan mong gamitin yan. Kung masusunod ang lahat, kami na lang ni Julie yung harap sa kanya. Itakbo mo na lang si Kino, ha? Napahinto na lang ako sa sinasabi ko dahil sa naaninag ko sa malayo. Nakita ko si Kino. May kalaro siya. Ang anak ko. Kalaro niya si Noah. Pero sobrang payat na ni Noah. At halos nakasampay na lang ang damit sa katawan niya. Pero yung boses niya, pareho pa rin. Hindi patay ang anak ko. Napaluha na lang ako noon. Tatakbo na sana ako palapit sa kanya nang pigilan ako ni Julie at Tonet. Wag Elias! Wag ka lalapit! Tingnan mo yung kilos nila. Hindi normal. Pero nandiyan si Noah. Buhay yung anak ko. Pero Elias, tingnan mo yung mga mata nila. At dun ko nakita, namumuti ang mga mata ng mga bata. Isang babae ang lumapit sa kanila. Si Clara yon. Lumapit ang asawa ko sa mga bata na may dalang baso. Pinainom niya sila. Puti rin ang mga mata ni Clara at kakaiba nga ang kilos nila. Nako, para sila manikang pinapakilos. Mukhang hindi nila kontrol yung katawan nila. Ibig sabihin, malapit lang si Christian. Maganda kayo. Elias, ikaw ang humablot sa asawa mo. Tapos tig-isa kami sa mga bata. Teka, mukhang tibog na tayo. Nakatingin sila sa atin. Halika kayo. Lapit kayo dito. Kain tayo. Clara? Elias, halika. Nandito si Noah. Ayaw mo bang makapiling yung anak natin? Mama, laro tayo kasama ni Noah. Ayaw niyo po ba? Kino anak, Kino umalis na tayo. Sumama kayo sa amin. Pero masaya po kami dito, Mama eh. Ayaw po namin umalis dito. Julie, Elias, huwag kayo makinig sa kanila. May mga bagay ulit. Nahimasmasan ako dahil sa paghiyaw ni Tonet. Para kasing nailalagay na ako sa isang hipnotismo. Gusto ko na talagang lumapit sa mag-ina ko at makapiling sila. Ginising na lang ako ng matinis na boses ni Tonet na humihingi ng tulong. Dumating ang mga bangkay na alagad ni Christian. Gamit ang dagdag na lakas mula sa mga marka sa katawan ko. Madali ko silang nadispatcha habang si Julie at Tonet naman ay pilit na kinukumbinsi sina Clara. Pati na rin ang mga bata na sumama sa amin. Pwersa niyo na! Buhatin niyo! Nangangagat yung mga bata! Elias! Elias, nalalabas sila! Huwag niyo sila sasaktan! Sila pa rin yan! Wala sila sa katinuan nila! Elias! Elias, hindi ka ba naaawa sa amin ng anak mo? Bakit mo kami ginaganito? Huwag kayo makikinig sa kanila! Elias! Elias, pinatay ko si Noah! Tumahimik ka! Hindi ikaw yung asawa ko! Hindi totoo yung sinasabi mo! Clara, kung nasa loob ka lang, gumising ka! Labanan mo! Alam kong hindi mo pinatay si Noah. Kinokontrol ka lang ng hayop na Christian na yan! Kung ano na yung pinapasok sa utak mo! Wala kang kasalanan, Clara! Walang magagawa ang mga dasal mo, Julie. Yung mga marka mo sa katawan. Ano lang ba yan? Wala ka pa rin laban sa akin! Clara! Noah! Kino! Ngayon na! Atakihin niyo sila!
Sabay-sabay nga kaming inatake ng pamilya namin. Wala kaming magawa dahil ayaw naman namin silang saktan. Hindi magkamayaw si Tonet sa gagawin dahil dinudumog ako ng mag-ina ko. Si Julie naman, sinusubukang kagatin ni Kino. Sa isang iglap ay naramdaman ko na lang na may pumupulupot sa leeg ko. Isang makapal na buntot ang sumasakal sa akin. Itinaas ako ni Christian sa ere habang nalalagutan ako ng hininga. Iko ang pagtawa ng pamilya kong sinapian ng aswang. Tuwang-tuwa sa nakikita nilang ginagawa sa akin. Naririnig ko rin ang pagpupumiglas ni Julie dahil nagawa siyang saktan ni Kino. Tulet! Tulet, Kina! Tigilan mo siya! Elias! Tonet! Nasasaktan din sila kapag nasusugatan si Christian! Tama na! Biglang binweltahan ng aswang si Tonet. Sa talim ng mga kuko niya ay napunit ang braso ni Tonet at nabitawan niya ang punyal. Doon ako nakawala sa pagkakasakal. Agad kong kinuha ang martilyo at hinampas sa dibdib ni Christian. Sa bawat sigaw ng aswang sa sakit, kasabay ding nagdurusa ang mga sinapian niya. Pero tiniis ko yon hanggang sa unti-unti na siyang nanghina. Tama ka! Kapag pinatay niyo ako, mamamatay din ang mga mahal niyo sa buhay! Akala mo lang yon. Mapekto! Ano? Handa ka na ba? Teka, ano nangyayari? Naalala mo ba yung albularyo umubos ng lahi mo? Yung albularyo muntik na magbabaksak sa'yo! Hulaan mo kung sino yung anak niya! Katapusan mo na to, Christian! Para kay nanay ito! Hindi maaari! Hindi maaari! Hindi mo na sila magagamit laban sa amin! Dito na nagtatapos ang kalupitan mo! Hindi! 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 Gamit ang mahiwagang punyal, tinapyas ko ang nakabaon na mutya sa dibdib niya. Pati ang mga nakaukit na marka sa katawan ng ikran. Hindi siya makagalaw dahil sa pinagsamang dasal ni na Julie at Mang Pekto. Pero sa sobrang galit niya, kinamot niya ng matindi ang buong dibdib ko. At parang gusto niya ring burahin ang mga marka doon. Hindi ako papayag! Galing sa akin ang enerhiya mo! Sa akin di niya magtatapos! Magkasama tayo mamamatay! Habang binabanggit niya yon ay parang nalalapnos ang balat ko. Yung mga sugat na ginawa niya biglang nilabasan ng napakaraming dugo. Napaluhod ako sa matinding panghihina hanggang sa hindi ko na namalayang nagdilim na ang paningin ko. Iisa lang ang nasa isip ko sa puntong yon. Masaya ako na nakita ko pa rin ang mag-ina ko kahit sa huling pagkakataon. Oh, Kino, Noah. Mag-ingat kayo, kawawa naman si Elias. Ano ba naman kayong bata kayo? Dito pa talaga kayo naglaro. Yung Ivy ni Elias, oh. Baka matabig ng bola nyo. Sorry po. Si Noah po kasi ang kulit-kulit po eh. Kino, sige na, dalhin niyo na yung bola sa labas. Kayo talagang dalawa? Napabalikwas ako sa kama hindi dahil sa bolang tumama sa mukha ko, kundi dahil narinig ko ang boses ng misis ko. Akala ko kasi nananaginip pa rin ako. Pero sa sakit ng buong katawan ko, parang totoo nga at hindi lang isang magandang panaginip. Teka, huwag kayong lalabas. Elias! Tonet, gising na siya! Noah. Anak. Halika dito. Clara. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin. Hindi ko ininda ang mga sugat sa dibdib ko. Masaya lang akong makita na kasama ko na sila ulit. Hindi naman nagtagal. Pinilit akong bumalik sa higaan ni Tonet. Nakita ko sina Julie at Kino. Nakangiti sila na parang naiiyak pa. At niyakap din ako ni Kino. Tama na nga yan. Puro kayo kapan eh. Yung Ivy nga sabi. Teka nga, payakap na nga rin ako. Clara. No, hindi ako makapaniwala. Nandito talaga kayo. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami dahil sa inyo lahat. Salamat dahil niligtas niyo kami.
Elias, sana mapatawad mo ko sa lahat na nangyari. Ikinwento sa akin ni na Julie at Tonet yung lahat na pinagdaanan mo. Wala kang kasalanan, Clara. Wala. Pasensya na wala ako dito nung pinakakailangan niyo ako. Kundi nasa ibang bansa ako. Eh di sana hindi nangyari ang lahat ng to. Wala kayong kasalanan. Si Christian ang punot dulo ng lahat ng to. Huwag niyo sisihin ang mga sarili niyo dahil sa kasamaan ng aswang na yun. Ano ba nangyari sa kanya nung nawalan ako ng malay? Si Mang Pekto ang susi ng lahat, sa totoo lang. Ang galing ng plano niyo. Hindi muna siya magpapakita para akalain ni Christian na kaya niya tayo. At dahil nga kay Mang Pekto, naputol yung koneksyon ni Christian sa mga kinokontrol niya. Pero nagulat ako Hindi ko inakalang nandun sila Clara at saka Noah. Kung akala ko si Kino lang yung ililigtas natin. Naku, napakalaking sorpresa talaga nito. At kung hindi kayo dumating, tuluyan na niyang sinakop yung isip namin. Si Noah naman, inuubos na niya yung lakas. At kung hindi ka rin naglakas loob, Clara, na nakawin yung kwintas na yun, hindi naman namin masisimulang sirain yung mga mutya. At saka ikaw rin, Tonet Akala mo ba hindi ko nakita yon? Marunong ka rin naman gumamit ng punyal Ikaw nga pumutol ng buntot ng aswang Ikaw naman, binobola mo pa ako? Pero basta, masaya lang talaga ako na nandito lahat kayo. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, malambot naman talaga yung puso niyan iiyak na yan. Oo na. Pero, teka, nasa si Mang Pekto? Ayun, nakabantay sa barangay. Umaga pa lang ang sipag nga ni Kapitan Mga aswang lang pala yung magsisindi talaga ng puwet niya. Dito na nagtatapos ang kwento namin, Miss Clar. Dahil pinatuloy ko ang mag-inang makisilong sa kubo, naligtas namin ang pamilya ko. Simula no naging matinong kapitan si Mang Pekto at ipinagpatuloy ang trabaho ni Aling Maria. Si Tonet na natiling nakaantabay sa barangay para tumulong. Tuluyan namang bumalik ang katinuan ng pamilya ko at lumakas si Noah. Buo na kami ulit. Masaya. Parang walang bangungot na nangyari. Sina Julie at Kino naman naging kapitbahay namin at wala nang bakas ng pagiging aswang si Kino. Naging matiwasay na ang lahat hindi lang sa baryo namin pero pati na rin sa mga karating na lugar dahil napuksa na nga ang aswang na ikran. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayun, grabe ang kwento ng kayanggaw natin na si Elias. Ang dami nangyari sa buhay niya, no? Pero happy ending pa rin. Very good. And guys, kung nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayon, please comment naman kayo and mag-comment kayo kung anong naramdaman nyo sa story. Kasi sobrang laking tulong talaga yung pagkatapos ng video, magko-comment kayo palagi kasi lagi hinihingi na talaga siya ni YouTube. Kaya guys, comment kayo, huwag kalimutan mag-subscribe and like din na rin yung video natin. Lalo na kung nagustuhan niyo yung kwento. Okay guys, play na natin yung bloopers. Wow. Nung nakilala ko si Clara, nasa Akala ko ba nagpapala? Teka nga. Bilisan mo na.